Pinasok na rin po ng mga miyembro ng Kadamay ang isa pang pribadong subdivision sa Pandi, Bulacan. Ngayong umaga nakatakdang makipagpulong sa Malacanang ang mga kinatawa ng National Housing Authority at developer ng mga pabahay para masolusyonan ang iligal na pag-okupa sa mga ito. Naritong unang balita live ni Ma'am Gonzales. Ma'am. Ivan, mula noong nakaraang linggo, nananatili pa rin dito sa Pandi Residences 3 sa Bulacan ng ilang miyembro ng Kadamay. Inokupa na rin nila pati yung katabing pribadong subdivision. Tahimik sa magdamag sa Pandi Residences 3 sa Bulacan, pero nananatili sa loob ang nasa 1,000 miyembro ng Kadamay na sapilitang inokupahan ang mga bakanting pabahay ng National Housing Authority o NHA. Nakatayo pa rin ang barikada nila na may nakasulat na libre at pangmasang pabahay ipatupad. May ilang bahay naman na nakapadlock at nilagyan ng kurtina. 419 units ang tinirahan dito ng mga taga-Kadamay. Alas 11 ng umaga kahapon, pinasok na rin ng grupo ang Pandi Village 2. May barikada ang main gate ng Pandi Village 2 at hindi madadaanan. Pero tinawid daw ng mahigit 100 tao ang talahiban kaya nakapasok sa pribadong subdivision. Pribado ito dahil hindi pa na-turn over ng developer sa NHA. Mula sa Pandi 3, matatanaw ang mga tao na nakabantay sa bukana ng subdivision. Base sa impormasyon ng pulisya, nasa 5,000 individual na ang umukupa sa mga bakanting bahay sa 6 na iba't ibang site. Kabilang dito ang PNP AFP Housing, BJMP BFP Housing, Villa Elise, Pandi Residences 3, Pandi Village 2 at Padre Pio. Ivan, ngayong umaga nakatakda na pumunta rito sa Pandi Residences 3 ang NHA para sa profiling. Naka-standby pa rin naman ang ating pulisya sakaling magkaroon ng komosyon. At kagaya ng sinabi mo kanina, ngayong umaga rin nakatakda na pulungin ng Malacanang ang mga kinatawa ng NHA pati na rin yung developer nitong mga naturang pabahay na ito. Ivan? Yung sa pulong na yan, matanong ko lang, sa anong basehan at sa anong katwiran nakabase yung pananatili ng mga taong yan dyan? Hindi ba sila, ibig sabihin, halimbawa magkapulong nga, sabihin sa kanila, umalis sila, makikinig kaya sila dun sa katwiran na yon? Alam mo, Ivan, mula nung nakausap natin yung leader nitong Kadamay, sila ay talagang naninindigan na ipaglalaban daw nila itong mga bahay na ito dahil sila raw ay matagal nang pinangakuan ng gobyerno na bibigyan sila ng libreng pabahay at hanggang ngayon daw ay hindi ito natutupad. Yung mga pulis, tinanong din natin na paano ho ba ang gagawin nating proseso dahil illegal nga yung pagpasok nila dito sa Pandi Residences 3, pati na rin doon sa Pandi Village 2. Ngayon, ang sabi sa atin ng pulisya ay sila raw muna ay mananatiling nakamonitor lang. Sila ay nagpapairal ng maximum tolerance dahil nga mahirap na magkainitan dahil marami itong mga miyembro ng Kadamay na nandito sa Pandi Residences 3 at yun nga, meron pang mga talagang lehitimong residente nakatira rito kaya syempre ayaw din nila na magkaagrian at magkaroon ng sakitan. Pero itong mga nakausap natin na mga miyembro ng Kadamay, sabi nila ay mananatili sila rito at alam naman daw nila na yung mga leader nila ay makikipag-usap kung sino man yung mga kinatawan nga ng NHA pati na rin yung lokal na pamahalaan para maayos ito. Ivan? Ma'am, yung mga pinasok nilang bahay, matanong ko lang, nakalak itong mga to at sapilitang binuksan, ganun ba? Dinistrong kayong yung lock, ganun ba ang ginawa nila? Hindi, Ivan, itong mga bahay na inabutan natin dito noong nakaraang Biyernes, lahat ito bukas, lahat ito bakante. Dito kasi sa Pandi Residences 3 ay meron 615 houses na bakante. Ngayon, ito yung mga inukupan nitong mga miyembro ng Kadamay. Pero kaninang madaling araw, pagbalik natin dito, nakita natin na yung ibang mga bahay nga ay okupado na, which yung mga miyembro ng Kadamay, doon sila nakatira for the past few days. Tapos meron namang mga ilang bahay na sinaraduhan na, nilagyan ng kurtina at nilagyan ng padlock. Ngayon, hindi pa malinaw kung ito rin bang mga miyembro ang naglagay ng mga padlock na yon, pero karamihan dun sa mga bahay na nandito ngayon ay bukas dahil nga may mga tao na nakatira sa loob. Ivan? Panghuli, Ma'am, meron na ba tayong inaasahan na decisive action, ika nga, mula sa lokal na pamahalaan, mula sa pulisya, mula sa ahensya ng gobyerno? Sa ngayon, Ivan, hindi pa malinaw kung ano nga talaga yung kahihinatnan nitong sitwasyon na ito, itong tinatawag nilang Occupy Bulacan. Pero yung mga pulis natin, ang sabi nila ay talagang magbabantay lang daw muna sila at magmomonitor unless merong violence o untoward incident na mangyari rito, doon pa lang sila aaksyon. Sila ay standby lang naman a few meters mula dito sa lugar kung saan inukupa nga yung mga bahay nitong mga miyembro ng Kadamay. Yung mga miyembro naman ay nag-aantay lang dito, nakatira sila dun sa ilang
bakanting bahay dito. Although, Ivan, hindi natin alam lang kung ano yung mangyayari dun sa 150 people na pumunta doon sa Pandi Village 2. Dahil ito ay pribadong subdivision, kaya itong mga ito ang maaari talagang makasuhan ng trespassing. Ivan? Maraming salamat, Mav Gonzalez.